We praise you, Heavenly Father. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? God is good. And all the time, God is good. This is the season na ating Panginoon ay maalala natin na dumating dito sa mundo. The Word became flesh at dwelt among us. At maalala natin na mahal tayo ng ating Panginoon. Nagdiriwang tayo ng Pasko para maalala na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay mabuti at hindi niya pinagkait ang kaisa-isa niyang anak dahil sa pagmamahal niya sa iyo. Kaya ngitian mo yung katabi mo, mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Praise God. Kaya makakaupo na po ang bawat isa. Maraming salamat sa ating Panginoon. Masaya po ba kayo sa umagang ito? Yan, ang gaganda po ng ngiti ng bawat isa. Lingon po kayo sa katabi niyo, ngitian niyo siya. Ipakita niyo yung magandang ngiti niyo. Praise God. Yan. At sabihin niyo sa katabi niyo, napakasaya ko't kasama kita ngayong umagang ito. Ay, wag po kayo mahiya. Praise God. Yan. At advance Merry Christmas po sa bawat isa. At kagaya po ng inawit ng ating mga kapatid kanina, hindi po alintana ang panahon. Walang pinipiling panahon. Lahat ng panahon, pwede po tayo magbigay ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sister Christy at Brother Gabby, maraming salamat po at kasama namin kayo. Salamat sa Panginoon, sa mga kapatiran, si Brother Antonio, at kasama natin. At napakabuti po na ating Panginoon. Excited po ba kayo sa salita po ng Diyos sa umagang ito? Praise God. Kaya bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko po ang bawat isa na muli pong tumayo. So, pinaupo kami, tatayo din ulit, no? Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. At tayo po ay tumayo at para magbigay po ng karangalan sa salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating Biblia po sa John 1, verse 14 to 15. Dalawang book po ang babasahin natin ngayong umaga ito. Isa sa John 1 at isa po sa Genesis. Pareho pong chapter 1 lang. Sa John 1 po, ito po, nandito po sa screen. Kung gusto niyo pong buksan ng Bible po ninyo, sabihin niyo po, wait lang. Sige po, antayin namin kayo. Purihin natin Panginoon. At alam ko po yung iba sa inyo, gustong-gusto yung mga Bible na hard copy para naka-highlightan. At kung sa mga nagsa-cellphone at new millennials, ayos lang din po yan. Pero sa mga wala pong Bible, nandito pong babasahin natin sa screen. Handa na po ba kayo? Sabay-sabay po tayo magbasa. The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory. Nakita niyo na ba ang kadakilaan ng ating Panginoon? Praise God. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and full of truth. Verse 15. John testified concerning Him, cried out saying, "This is the one I spoke about when I said, He who comes after me has surpassed me because He was before me." Praise God. At sa Genesis 1, chapter 1, verse 14, and God said, "Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years." Verse 15, "And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth." And it was so. At bago po kayo po umupo, tayo po muna ay manalangin. Diyos aming Ama, dakila sa lahat, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Napakasarap po ng pagkakataon na kami po ay nagkakatipon. Salamat po sa pribilehiyo ng oras na ipinagkaloob nyo upang kami po ay makarating sa lugar na ito. At sandaling ito, Lord God, pinupuri ka namin at pinasasalamatan because this day will be significant for each and everyone na makakarinig ng salita ninyo. Naniniwala kami that everything that you do has a purpose. And this message that you given unto us to this day will be a purpose for each and everyone na lalo magbunga. Hubugin niyo po kami sa inyong kadakilaan because we are your clay and you are our potter, Lord God. Maraming salamat po. At ang mga salitang ito ay maitanim sa buhay ng bawat isa. Buksan niyo pong puso't isipan ng bawat isa at maging attentive po sa pagkilos ninyo. And we are expecting what you can do this morning. We will see miracles, great signs and wonders of your goodness in the life of everyone. Ang lahat po ng mananagumpay ay magsabi ng Amen and amen. Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At makakaupo na po kayo. Maraming salamat po. At ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay pinamagatang pong
It's your season. Praise God. Sabihin nyo sa katabi nyo, pili po kayo ng katabi nyo. At pili kayo ng paborito nyong kapatiran. Sabi, may favoritism. Sabihin mo sa katabi mo, it's your season. It's your season. Praise God. Narinig nyo, sabihin nyo dun sa nagsabi sa'yo, it's my season. Praise God. At ito pong umagang ito, pag-uusapan natin, ang kadakilaan po natin at Panginoon. Pero before po tayo tumuloy sa mensahe, isang revelation lang po sa ating Panginoon. Sino po dito ang naliligayahan pag Pasko? Praise God. Taas po ang kamay. Amen. Nararamdaman po, parang kalahati lang ang nag-amen. Sino pa magsasabi, at narinig ko na naman ito, wag na po kayo magtaas ng kamay. Sabi ko na, narinig ko na po ito. Kadalasan ng pangpasko ay para sa mga bata. Makapag-amen po ba? Para sinabi na hindi na para sa matanda. Pero totoo, para sa mga, kahit saan, for all of ages, ang Pasko ay para sa lahat. Pero minsan po, tinitignan natin ang Pasko sa mga regalong matatanggap, sa mga magbibigay, kagaya ko at tinitignan ng listahan ng mga inaanak. Aba, madami-dami. Kailangan ng pagpapala, Panginoon. Pero makikita po natin, sino po makakapagsabi at who would agree na habang tumatagal ang panahon, parang hindi po natin nararamdaman yung kagaya ng dati na sobrang excited kapag Pasko. Mapapansin ko po sa village po namin, around September, pag September pa lang po, napakaliwanag na po ng mga streets namin dahil sa Christmas light. Pero true enough po, ngayon po, magde-December na, medyo kalahati po hindi pa rin nagde-decorate. Amen po ba? Sino po mag-agree? So sa madalit sabi po, sometimes we feel that the wonder of Christmas is losing its wonder. Pero alam niyo po ang ating Panginoon, nilikha po tayo to have a wonder in our life. Sino po magsasabi na parang pakiramdam po yung Pasko ay nawawala ng kasiyahan? But true enough, bilang Christian, alam natin ang dahilan ng Pasko. At magsasabi, Brother King, hindi po namin masyado nararamdaman na Pasko kasi araw-araw Pasko, walang nababago sa buhay namin. Praise God kung ganon. Pero sa mga nag-excited, mga handaan, lalo na kapag nagtitipon na mga pamilya, mararamdaman, lalo po ako nung bata po ako at magse-celebrate kami na Pasko, kinuwento ko po sa misis ko. Kapag Pasko nung bata ko, hindi po ako masyado na-excite sa mga regalo. Na-excite ako kapag nagtitipon-tipon talaga kami mga magpipinsan at ramdam ko na hanggang madaling araw, hanggang umaga maglalaro kami. Yun po ang kaligayahan ko nung bata ko, ang maglaro kasama mga relatives ko. Pero ngayon po, bihira na po magkatipon at it doesn't mean na ang Pasko ay na-diminish po ang kapangyarihan. Ano po sinasabi dito? The more na ang Pasko ay sineselebrate natin, kailangan po lagi po tayong we are in a maze. At kaya ko po ito na-realize, sabi ko, sa dami na ng Christmas message na narinig ng bawat isa, ano ba ang Christmas message na maririnig nyo? Pero salamat sa Panginoon dahil ito po ay bagong revelation sa atin. We should always be in wonder of what God can do for us. We should always expect of what God can do in your life. Kailangan nyo laging mag-expect sa ating Panginoon. No matter the circumstances na parang hindi nyo na maintindihan, parang hindi nyo nakikita ang liwanag ng kadiliman, you could always expect that God can do something in your life. Alam niyo po ba, na tayo po bilang bata, kagaya ko po, the more na nagbibigay po ako ng regalo sa mga bata, at sino po dito mga nagbibigay regalo sa mga bata? Kapag binigyan nyo ng regalo ang mga bata, tuwan-tuwa sila at ligayan-ligaya, pero tayo na nawala yung wonder at nabawasan nito, taas maramdaman, binuksan yung laruan, no, tontuwa. Talagang kitang-kita mo sa moment nung bata, sa mukha niya, ligayan-ligaya, parang kumislap at lumiwanag ang buhay. Tapos ikaw na critical thinker, 25 pesos lang yan. Pero makita po natin, habang tayo po ay tumatagal, nawawala po ang wonder ng buhay natin. Bakit po? It's because of disappointments in life, sa mga bagay na mga hindi nating inaasahan, heartaches, pains, even yung mga bagay na ina-expect mo at hindi nangyari. Those are the reasons kung bakit, alam niyo po, one of the reasons na marirealize nyo nawawala ang wonder ng buhay nyo. Kagaya ng isang bata. Kaya ang ating Panginoon, tinuturo niya, you need to have a childlike of faith. Yung mga disciple, tinutulak niya yung,
Yung mga bata, huwag kayo lumapit sabi natin, Panginoon. Hindi kayo makakapunta sa langit kung wala kayo ng kagaya ng pananalig ng mga batang ito. Ang mga bata, they are always in wonder. They are always curious. Kaya isa po sa mga leaders natin, isa sa gift na natutunan ko, kahit sinong iharap niyong tao, lagi niyang, ano yan, alam niyo yung ma-PR, yung kahit sinong iharap mo, makukuha niyo yung conversation. Isa po sa natutunan ko sa taong ito, kahit alam niya na yung sagot, pinapakita niya pa rin dun sa tao na parang, for example po, ako po, matagal na ako naglalaro ng table tennis. No, mahilig po ako sa table tennis. Pero kapag may kausap ako, tinesting ko eh. Kapag po tayo laging maraming alam, nakakatamad po tayo kausap. Sinasabi ko po sa iyo, kapag kayo maraming alam sa bida-bida to eh. Pero pag po kayo, pinakita nyo yung curiosity nyo, paano mo ginagawa yon? Excited silang magkwento sa inyo. Tama po ba? Kamusta ang buhay mo? Ano nangyari sa inyo sa buong taon? Magtanong kayo na magtanong. Be curious. Kahit bagay na alam nyo na, magbigay kayo ng katanungan. Parang sa mag-asawa, kamusta ang araw mo? Kahit maghapon na kayong magkausap sa messenger, alam mo na nangyari sa buhay niya. Pero pag nagkita kayo ng harapan, kamusta ang araw nyo? It sparks up something. Tama po ba? It shows curiosity. At makikita mo, you will always see something wonderful sa buhay ng bawat isa. Kaya po ang mga bata, palatanong, at kahit ang mga bata ay minsan matabilan dila, because wala pong humaharang na kahiyan sa kanila. They always, sinasabi nila ang katotohanan. At sila nagtatanong, anong ginagawa mo sa trabaho mo? Bakit mo ginagawa yan? At kapag kinuwento mo, minsan hindi nila maunawaan, pero yung mga simpleng bagay na-appreciate nila. Kaya tayo po, we always need to have a faith like a child. We always be in wonder of what God can do in your life. Ano yung pwedeng gawin ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa? Kaya naniniwala ako sa umagang ito. Matagal po tayo mag-uusap, hanggang 2:00 po. Pero excited. Excited daw. Wonder na nga eh. Excited po kami sa salita ng Diyos. Huwag po kami mag-alala. Ang iba po sa atin ay pupunta po sa revival ngayon sa dako po ng Green Hills. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At after po naman ay magmi-meeting po para sa Christmas party po this December 28. Para po sa lahat po invited po ang bawat isa. Kaya sabihin nyo sa tabi nyo, sama-sama po tayo sa December 28. Yeah. Alam niyo po, babalik ko lang po, nawawala po yung wonder ng buhay natin. The eyes of our wonder minsan po nagsasara when our mouth is open. Kapag lagi po tayong nagre-reklamo, nawawala po yung wonder ng buhay natin. Tinitignan natin kung ano yung kulang sa buhay natin. Kaya po ang mga bata po, babalik ko pala tanong. Pero tayo po, pwede naman tayo magtanong, but always ask the right questions. Don't ask the what ifs at regrets ng buhay nyo. What if kaya nakapag-aral ako sa magandang school? What if kaya kung mayaman kami? What if hindi mo masasagot yon? Pero lagi mo ang itanong, ano Panginoon ang ginagawa mo sa buhay ko? Ano Panginoon ang purpose ng buhay ko? Ano Panginoon ang maitutulong ko sa mga kapatiran? Panginoon, paano mo ako magagamit para ang kapitbahay ko na kinukulit ako'y makilala ka? Lagi pong ganun ang tanong natin. Always look for the answer of God in your life. Not for the answer of everyone around you. Kasi kanino po kayo magtitiwala? Sa kapitbahay nyo? Sa mga tao na kapaligid nyo? O sa Diyos na may alam at naglikha ng buhay nyo? Siyempre, kay Lord. Dahil siyang may alam ng lahat sa lahat. Kaya po tayo, habang nagtatagal po, have you ever wondered, kagaya ko po, the more na nagbabasa ng Bible, minsan po, there are questions na alam ko na wala naman talagang maidadagdag sa pananalig ko. Pero minsan po ba naisip nyo, bakit kaya ang gospel ay naisulat? Bakit? Siyempre po, para sa atin. Pero minsan po, tinignan ko, alam niyo po ba ang gospel, nung namatay si Jesus Christ at risen again, it took decades para po isulat ang gospel. Hindi pa po yun nilimbag habang the moment na nangyayari kay Matthew yung gospel, kila Dr. Luke, kahit nakikita nila, sinulat nila yun after decades. Alam niyo po bakit? Sinulat po ang gospels because nung una, hindi siya sinulat kasi marami pa po ang witnesses. Parang kunwari po, etong lugar na to, madami pong tao at may nagpakain ng 5,000.
Pag meron pong nag-discredit doon sa labas, hindi totoo yung sinasabi nyo. May mga buhay pa na magsasabi, hindi, totoo yon. Naandun ako sa lugar na yon, nagpakain si Jesus Christ. Ako mismo dumampot sa basket. So hindi pa kailangan ng gospel at that time. Pero habang tumatagal ang panahon, nawawala po yung mga tao at hindi na nila kasama. Iba po ay kasama na ang Panginoon. Kailangan po isulat ang gospel for us na hindi ma-discredit ang story ni Jesus Christ. Para habang tumatagal, habang sinasalin-salin ng kwento, walang makakapag-discredit nito. Kaya rin po 4 ang nagsulat ng gospel. Para hindi lang isa at hindi lang kwentong putsero. Alam ng bawat isa, sabi nga po sa aralin, etong mga nagsulat nito, hindi naman basta-basta lang. Si Luke po, isang doktor. Si Matthew, tax collector. Lahat po sila. Ginamit ng Panginoon is to show a different side of God. Another thing kung bakit po 4 ang gospel, nandiyan ba si Ninong Ver? Sino po dito nakakita po ng mugshot sa police? Alam niyo po yung mugshot? Kapag pinicturean ka, kailangan haharap ka dito. Click, picture, tapos dito sa side, kabila, picture, and then dito, tapos sa likod, kailangan 4 na side. Bakit po kailangan ng mugshot? It is because para matumbok talaga at para madoktrina, mailimbag, na ikaw to, ang nakasulat dito sa document na to, ay ikaw, hindi yung kakambal mo at hindi yung lahat ng side ng mukha mo. Pero ang ating Panginoon, because He is God Almighty, hindi pwedeng isa lamang magsulat ng kadakilaan ng Panginoon. Sabayin, alam niyo po ba yung ending ng John, sinulat ni John? Sa dami ng ginawa ng ating Panginoon, hindi sasapat ang lahat ng isusulat ko para maipakita ang kadakilaan ng ating Panginoon. Kaya kailangan 4 ang magsulat. Kung ang Panginoon lamang, pwede siya gumamit ng 1,000 para lang makita natin yung wholeness of God. Kahit nga po basahin natin yung 4 na gospel, ramdam natin na marami pa tayong matututunan sa ating Panginoon. Kaya po babalik tanawin natin ang Old Testament, babalik tanawin natin lahat po nung epistles ni John, just to show the whole picture of God. Para matutunan natin ang pagkakagawa at pagkilos ng ating Panginoon. Kaya yung 4 na nagsulat, it just shows different facets of God in our life. Also, it shows the different audiences. Sabi nga, sa mga nakakasama ko po sa disciple at sa mga, kung nagsusulat po kayo ng notes, sa 4 po na libro, Matthew wrote the gospel to show Jesus is King. And number 2, Mark is to show that He is a servant. Number 3 is Luke is to show Jesus that He is human. And lastly, John wrote the gospel to show that Jesus is God. And meron po silang different audiences. Si Matthew, ang audience niya ay ang mga Hudyo. At ang mga Hudyo, kaya po pag binasa nyo agad, kahit alam ko, ini-skip nyo to. Yung Matthew 1, ini-skip nyo yung mga pangalan na anak ni ano, tatay ni ano, at sa dami ng pangalan, ipinapakita po doon yung lineage ng pagiging hari ng ating Panginoon. At sinasabi ni Matthew, mga kababayan, mga Hudyo, eto na ang haring iniintay natin. At kay Luke, ang audience niya po ay ang mga Romano, the Romans. At pero pinapakita na ating Panginoon na kahit ang makapangyarihan, na andito pa rin ang isang Diyos na nininilbihan para sa lahat. Na kahit Panginoon at hari ng mga hari ay maglilingkod pa rin sa inyo dahil mahal na mahal kayo ng ating Panginoon. And number 3, Luke. Imagine niyo, doktor, at magsusulat ka ng isang storya na isang birhen magkakaroon ng anak. Tapos doktor ka, nandiyan ba si Doc Jonah? Kahit anong research ng doktor na to, hindi niya ito may explain. Talagang ang Panginoon lang. At nakakatuwa po, si Luke, dahil po sa kaalaman niya, hindi niya diniscredit ang mga milagro ng ating Panginoon. Well, in fact, pinapakita niya that He is also human na nakakaramdam din po ng kalungkutan sa mga pinagdadaanan po ng bawat isa. Pero ang pinaka-importante at binasa po natin is the Book of John. Why po? Ang audience po ng Book of John, hindi lamang po ang mga Romano, hindi lamang ang mga Hudyo. Ito po ay para sa buong mundo. Ipinapakita na siya ay Diyos. Ito po ay para sa buong mundo. Ang audience niya ay para sa buong mundo. At dito nyo makikita at mababasa nyo that for God so loved the world. Ang audience niya ay buong mundo at pinapakita na ang lahat ay kasama sa pangako ng ating Panginoon. Kaya for this moment, habang sineselebrate at pinagdidiriwang po natin ang season ng Pasko,
ang pangako po ng Panginoon ay para sa inyo. That this is your season. At wala pa po ang 2026 pero may ginagawa na po ang ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Praise God. At ang pinakamagandang message po ng Pasko is that the Word became flesh. Alam po sa John 1, kaya po binasa po natin yung dalawa, yung John and Genesis, because ipinapakita po sa Genesis how God created the Word. Pero nakikita niyo po yung parallel dun sa John 1, that the Word, in the beginning was the Word, and the Word became flesh. Sa umpisa pa lamang, nandun na po ang ating Panginoon. Sa umpisa pa lamang, nandun na natin ang Panginoong Jesus, even sa book of Genesis. Kaya po, nung binasa po natin ang Genesis, ang ating Panginoon at inaaral po natin, alam niyo po ang Bible is just a one whole story. At ang istorya po, merong Panginoon at merong mga minahal niya, nilikha niya, si Adam at Eve, nagkasala, and ever so loving ang story na to, ang ating Panginoon, gumagawa ng kaparaanan para maligtas po ang mga nagkamali, ang mga makasalanan na kagaya mo, kagaya ko, dahil mahal na mahal tayo na ating Panginoon. This is a wonderful love story na lagi nyo makikita ang picture ni Jesus Christ sa lahat po ng libro sa Biblia. Kaya pag nagbasa po kayo ng Bible, ay isa po sa tip or hindi tip isang lesson na natutunan ko at pinakita sa akin na nauna sa atin, si Pastor Ked, sila Kuya Harney at mga leaders po natin, Pastor Jonathan and Bishop. Sa lahat po ng libro na babasahin nyo, tinuro ni rin ni Pastora, lagi nyong hanapin ang ating Panginoong Jesus. Lagi nyong matatagpuan ang ating, for example na lang, si Jonah. For 3 days, kinain ng malaking isda, and for 3 nights, nasa ilalim. After 3 days, he rose again. Sino ang kagaya nun? Ang ating Panginoong Jesus. Kaya si Jesus Christ, makikita po natin sa lahat po ng story. At ipaparallel po natin. Even Adam and Eve. Sino po ba nagkasala? Si Adam at si Eve. Even Adam and Eve, makikita po natin si Joseph and Mary. For parallel po. Alam niyo po ba, kung hindi nagkamali ito si Adam at Eve, hindi natin makikilala si Joseph and Mary. Hindi rin natin makikilala marahil lang isa't isa. Why? Because dahil sa pagkakamali ng dalawang ito, nagkaroon ngayon ng isang, hindi masabi adventure, isang storyline na kung saan hindi magkakaroon ng kapanganakan si Mary. At hindi siya malilimbag. At hindi natin siya mababasa sa araw na ito. Pero makikita po natin, minsan po, ang isang desisyon po na meron tayo sa buhay natin can affect generations. Kaya ang pinakamagandang desisyon po ng buhay ninyo that will affect your next generation ay nakilala nyo ang ating Panginoon at mapapagpala your generation, the next generation, even the next generation next to it. Dahil pinangako po ng ating Panginoon, kapag musmus pa lamang at pinakita mo na ang tamang daan, hindi sila mawawaglit dito. Marahil may mapagkakataon, kagaya ni Kuya Angelo at pinatotoo po ni Ninang Early. For many years, kasama nila sa simbahan. Pero matagal po nilang hindi nakakasama sa fellowship. And after 38 years, ginamit ng Panginoon. Pero ngayon po, ginagamit po ng husto ang ating mga kapatid. Kagaya ni Brother Enteng bilang leader ng men's ministry at sumusuporta si Brother Angelo. Ibig sabihin po, wala pong nalilingid sa ating Panginoon. Lahat po ay hinahanda na ating Panginoon. Kaya sabihin mo sa sarili mo, tapikin mo, may hinahanda sa akin ang ating Panginoon. Praise God. At sa Genesis po, mababasa niyo rin po, that the Spirit hovered over the water. Nabasa niyo po ba yan sa Genesis 1? Yung banal na Spirito ay, ano ba yung Tagalog ng hover? Hovering around the water. It is also the same Spirit that hovered on the womb of Mama Mary para po ipanganak ang ating Panginoon. And that same womb na naging ilaw ng ating sanlibutan ay siya ring ilaw na naandun po. Kaya basahin po natin yung Genesis po. Yung binasa po natin kanina sa Genesis chapter 1, pero atras po tayo sa verse 3. And God said, let there be light. Sa mundo natin, sa John, ang pinapakita pong light dito is the light of the world, which is Jesus Christ. Pero sabi kanina, doon sa binasa natin si John, wala pa ang pagkakalikha ng mundo na andun na ating Panginoon. Wala pa ang lahat na andun na ating Panginoon. Kaya binasa po natin dito, ang sabi po dito, let. Hindi po sinabing create. Hindi siya nilikha. Hinayaan lang ng Panginoon na naandyan na ating Panginoong Jesus. Because He is God. At alam niyo po ba, kaya kailangan po ng light is because there was darkness. Kaya kailangan ng ilaw. Alam po sa
sa Bible at mababasa, I think any movie or any story that you would hear, kapag po sinabi ang salitang darkness, it's metaphorically speaking chaos, kaguluhan. Kaya madilim ang paligid. Pag sinabi madilim ang paligid, minsan madilim talaga. Pero alam nyo, pag sinabing madilim ang paligid, delikado ngayon sa labas. Madilim ang paligid. Medyo bumababa ang ekonomiya. Madilim ang paligid because there are chaos. At kaya ngayon, kailangan ng ating Panginoon ng light. It is to bring order in our life. Alam mo po, para you would need to see the wonder in your life. Tingnan niyo po si Adam and Eve. Kaya po nawala ang wonder sa buhay nila. It is because na-deceive sila ng kaaway. One thing na malalaman nyo na madideceive kayo ng kaaway, itututok niya kayo sa bagay na wala kayo. If Adam and Eve will always be in wonder of whatever doon sa Garden of Eden, sa dami ng pwede nilang kainin. Imagine niyo ang job description ng buhay mo. Anong job description mo at pinagpapala ka? Lumakad na nakahubad, magpuri sa Panginoon at kumain ng prutas. Yun lang the job description ni Adam and Eve. Pero, ang ginawa ng enemy, parang masarap yung bunga ng puno na yan. Yung katangi-tangi na hindi nila pwedeng kainin, yun ang tinitigan nila. At marahil na-curious talaga ng husto, dahil po pinapakita po sa atin, kapag nawala po ang contentment natin sa buhay, nawala yung gratitude ng meron tayo, nawala po yung ipagpapasalamat sa Panginoon, ipagpasalamat mo yung mister mo, ipagpasalamat mo yung misis mo, ipagpasalamat mo yung anak mo na makulit, kahit may mga panahon, yung trabaho mo na hindi mo magustuhan at pagod na pagod ka, ipagpasalamat mo. You will always be in wonder. Yung business mo na hindi pa pumuputok ngayon, ipagpasalamat mo sa Panginoon. You will always be in wonder of what can God do in your life. Kaya always be in wonder. Always expect something sa ating Panginoon. At habang tinitignan po natin to, sabi kanina, kapag may darkness, there is chaos. And kapag may light, there is order. Kaya gusto niyo po makita ang wonder ng ating Panginoon. Sa 2026, have order in your life. Ayusin po ninyo ang kailangan nyo i-prioritize sa buhay ninyo. Ayusin ninyo, unahin nyo ang ating Panginoon. Alam niyo po yung, minsan nakakarinig ako ng mga kaibigan. Pagod na pagod ako sa trabaho at hindi ko maunawaan, nade-depress ako. Gigising sa umaga, papasok na naman. Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Pag sa gabi nga, nagre-relax lang ako. Nanonood ako ng Netflix hanggang 3 a.m. Hindi mo maintindihan kung ba't pagod na pagod ka. Ako, naiintindihan ko kung ba't pagod na pagod ka. Kung gusto mo na maaliwalas ang buhay mo, ayusin mo ang priority mo. Have a list of what you prioritize in your life. At tinitiyak ko kapag na-prioritize nyo ang ating Panginoon. Because if you seek first the kingdom of God and His righteousness, everything that you need will be added in your life. If you want to see the wonder of God in your life, have it in order. Lagi niyong saliksikin ang salita ng Diyos. Hindi niyo man maunawaan sa ngayon, at kahit ako po, hindi ko po maunawaan ng gusto, pero ang pinaka-importante, kapag hindi niyo naunawaan, ibig sabihin, kailangan niyo pong manalangin at makipag-usap sa ating Panginoon. Alam niyo po, kapag lagi niyong kausap ang ating Panginoon, kahit pakiramdam niyo, wala nangyayari sa panalangin niyo, ang ating Panginoon, may ginagawa po na hindi niyo nakikita. It shifts something na hindi mo pa ine-expect, pero hinahanda na ng ating Panginoon. At kapag ito'y bumukas na para sa iyo, mapapahaleluya ka na lang at magpapasalamat. Lord God, yun pala ang pagkakataon. Sabi ko nga po sa midweek, kaya ina-encourage ko po kayo, umattend po kayo ng midweek. Minsan po ang ating Panginoon, kapag po nagbigay ng regalo sa buhay ninyo, kahit napakaganda ng regalo, hindi po maganda ang pagkakabalot nito. Paano po nasabi? Kung gusto niyo po, pinagpe-pray niyo, Panginoon, lalo ako magtiwala sa iyo. Tinanggal ka sa trabaho. Gusto mo, magtiwala ka sa Panginoon ngayon, kahit pangit ang pagkakabalot, gusto mo humaba ang pasensya mo, magkakaroon ka ng kapitbahay na maingay sa gabi, madaling araw, hindi ka makatulog. Gusto mo na mahabang pasensya? Ipapakita sa iyo ng Panginoon ang mga bagay na mauunawaan mo para lalong lumalim ang pananalig mo sa Kanya. The more na nakakapagtiis ka sa mga bagay nito at pinagpapasalamat mo yung mga bagay na kahit hindi ka nais-nais sa mata mo, lalo ka nagtitiwala sa ating Panginoon at lalong bubunga ang banal na spirito sa iyong buhay. At ang mga tao na kapaligid sa iyo, napakabait mo. Bakit kaya? Dahil kasama ko ang ating Panginoon. Napakabait mo. Anong meron sa iyo? Kasama ko ang Panginoon. Ngayon meron ka ng opportunity. Pwede ko bang maipakilala sa iyo ang Diyos ko? Ang pangalan niya ay Panginoong Jesus. Sa lahat ng pagkakataon, once again, ask the question, Panginoon,
paano niyo po ako magagamit sa mga taong nakapaligid sa akin. You will always have the opportunity para ipakilala ang ating Panginoon. But you always need to be prepared. You always need to be available. And you always need to seek the presence of God. Lagi kayong makipag-usap sa Panginoon. Always have the wonder. One time nga po, meron po akong isang kaibigan. Brad, napakaganda ng shinare mo dun sa Facebook at kinausap ko po siya. Sabi daw niya, minsan nga sa church, napapansin niya, pag nagpipreach siya, marami nagsa-cellphone. Buti na lang sa biyaya ng Diyos, wala nun. Marami nagkikwentuhan, sa biyaya ng Diyos, wala nun. Tahimik kayo, nakikinig kayo. At maraming palabas-labas, patayo-tayo, palakad-lakad. At may bumati daw sa kanya. Pero pag nagpipreach niya, yung taong yon lagi niya nakikita, lumalabas, may kausap sa phone, pero one time, lumapit daw sa kanya. Pastor, ang ganda po ng preaching yung ngayong Sunday, tinamaan ako. Salamat sa Panginoon sa anointing niyo, talagang pinagpala ko. Napakaganda ba ng mensahe? Ang masasabi ko lang, ibig sabihin, nakinig ka ngayong araw na to. Pinagpala siya because nakinig yung tao. Pero sabi niya, pakiramdam ko naman, every Sunday kasama ko ang Panginoon. It is because nag-expect na yung tao ng Sunday na yon, kaya narinig niya ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya kung gusto niyo laging marinig ang mabuting balita ng ating Panginoon, huwag niyo tignan yung nagsasalita sa unahan. Huwag niyo tignan kung sino yung nasa harap ninyo. Pakinggan niyo lagi yung mensahe ng ating Panginoon. At laging may magandang revelation kayo maririnig sa ating Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ating Panginoon. At habang ating Panginoon, He wants to put order in our life. He wants to put sa darkness na yon, let there be light. So the light came and He puts order in it. Sabi po dito, alam niyo po ang ating Panginoon, God put order and God created by speaking. Alam niyo po ba, kahit ano pong galing natin, kahit ano pong katalinuhan meron kayo, you can never create something. God is only the person, the only entity that can create something. Alam ko may mga creative mind kayo sa mga programmer, nakapag-create kayo ng something, sa mga nagpipintura. Pero, for example, sa painting, makakapag-paint kayo ng magandang bagay. Si Kuya Abet, nakakapagtayo ng magandang bahay. Pero pag tinanggal niyo po ang materials na yon, makakapagtayo kaya ng bahay si Kuya Abet? Hindi. Ang tanging Diyos lamang ang makakapaglikha ng bagay galing sa wala. Ano man ang nilikha nyo, ano man ang ginawa ninyo, nakakanta kayo para sa Panginoon, you have created something. No, you only made something. Kailangan nyo pa rin ng resource na nagbubuhat sa ating Panginoon. Because God can do something out of nothing. God can do something out of nothing. Alam mo po, napakagandang mensahe na po nun. God can do something out of nothing. Minsan po, sino po dito nakakaramdam, lalo kapag nananalangin na matagal-tagal na, parang wala nangyayari. Nothing is happening. At pakiramdam nyo, parang kailangan nyo na tumigil at kailangan nyo kumilos kayo mag-isa. Don't you know that God can do something out of nothing? When nothing is happening, God is up to something. Kapag may mga bagay na hindi kayo maintindihan at pakiramdam nyo, walang nangyayari, may pagkakataon ng Panginoon para makakilos sa mga bagay na hindi kayang gawin ng tao. God can do something out of nothing because nothing is impossible with God. Walang imposible sa ating Panginoon. At kapag nothing, at nakikita nyo, nag-a-apply kayo sa trabaho, hindi kayo natatanggap. Matagal na kayo sa trabaho, hindi pa rin kayo na-promote. Matagal na kayo nananalangin at hindi pa rin kayo gumagaling. Sa mga bagay na nararamdaman nyo, walang pagkilos sa ating Panginoon. Tinitiyak ko, may matatanggap kayo sa Panginoon dahil wala pong nabibigo sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Magtiwala kayo sa ating Panginoon at makikita nyo at ipagpapasalamat nyo. Panginoon, kaya pala pinag-antay nyo ako ng ganito katagal kasi hinuhubog nyo ang karakter ko. Panginoon, ngayon natutunan ko na. Kaya nag-intay ako ng ganito katagal. Ibig sabihin, yung para sa inyo talaga at walang aagaw nun. Maring mag-antay kayo, maring maantala saglit, pero kapag para yun sa inyo, para talaga yun sa inyo at wala na makakaagaw nun. Sabi po dito, when nothing is happening, nothing is the perfect place for God to do His miracles. Kaya po dito, the word that produced the light is the same word that got a virgin pregnant. The same word that produced light is the same word na nagsabi,
magkakaroon na. Alam niyo po yung response ni Mary dito. Let it be according to your will. Kapag pinangako mo, Panginoon, mangyayari ito sa buhay ko. Sabihin niyo nga po, pag pinangako mo, Panginoon, mangyayari ito sa buhay ko. Let it be according. Can you imagine ang isang birhen nagkaroon ng pagbubuntes? Tapos, ito yung pinangako ng ating Panginoon. Isang birhen, Virgin Mary, magkakaroon ka na anak. Sabi ni Virgin Mary, let it be according to your will. Tapos nangangamba ka sa bayarin mo na pwedeng gawin na ating, yung isang birhen, nakakilos ang ating Panginoon, ang pinoproblema natin, yung bayaran natin, maliit yan kesa doon sa ginawa na ating Panginoon. Iniintindi mo kung paano kayo magkakayos ng asawa mo, maliit yan kumpara doon sa ginawa na ating Panginoon. Let it be according to your will. Kaya kapag pinangako ng Panginoon sa buhay ninyo, tanggapin nyo ito at mangyayari ito sa buhay ninyo. Kailangan nyong humakbang at manalig dahil ang Diyos ay mananatiling tapat. Hindi importante kung ano na po ang edad ninyo. Hindi importante kung gaano kayo kabata, kung gaano kayo kamature, kung ilang dekada na po kayo dito sa mundo. Habang may buhay po kayo, may pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay niyo. Pero kailangan nyo po ng total surrender. The obedience. If you want to see the wonder, you have to be under the obedience of God. Kailangan po kayo lagi sumunod sa ating Panginoon. If you want to see the wonder of what God can do in your life, look at yung ginagawa niyo po araw-araw. I-check niyo po, check and balance. Ilan ang oras na ipinagkakaloob ko sa Panginoon? And some would say, may mga pagkakataon, 30 minutes, 3 hours. Kapag pinag-usapan po ang 10% para sa ating Panginoon, dapat more than 2 hours ang ating para sa Panginoon. More than 2 hours. Pero pag 15 minutes, I would say, it's a good start. Pero pag lalo nyong hinakbangan, lalo nyong makikilala ang Panginoon sa buhay ninyo. At the more na nakikilala nyo ang Panginoon, the more na mas iintindihin ninyo na lalo ang Panginoon kayang kumilos sa imposible at kaparaanan na hindi nyo maiintindihan. Yung gamot na pambili mo, ang Diyos ang bahala mag-provide niyan. Yung sakit na akala mo, sinabi ng doktor, hindi nagagaling, ang Diyos ang makakagawa niyan. Kaya lagi nating ipagpasalamat sa Panginoon, yung mga tao nakakausap natin. When it is something na hindi mo nauunawaan, that is the perfect opportunity at ipagpapasalamat mo sa Panginoon. Kaya po, habang tinitingnan ko po ang mensaheng ito, etong mensaheng ito, if it's God's word, it will come to pass. He didn't even need to give you a sign. Ulitin ko po. Kapag ang Diyos may pinangako sa inyo, mangyayari at mangyayari yan. Kahit pakiramdam mo ang nangyari sa paligid mo, walang sign na nangyari. Ang tagal na ng business na pinangako sa iyo ng Panginoon. Tandaan nyo, sa Abraham, pinangakuan na ating Panginoon. For more than 4 decades, tsaka lang dumating ang anak. Walang senyales. Ang sinasabi ko po, kapag may pinangako sa inyo ang Panginoon na nabasa ninyo, mangyayari sa buhay ninyo, at dineclare ang vision sa buhay ninyo, mangyayari at mangyayari yan kahit anong mangyari sa buhay ninyo. Laging mangyayari yan. The word of God that is promised to you will come to pass. The word of God that is promised to you will come to pass. Kaya basahin po natin sa Genesis 1, verse 3 to 5. Sabi po sa verse 3, and God said, let there be light. And there was light. Verse 4, sabi po dito, God saw that the light was good, and He separated the light from the darkness. And verse 5, God called the light day, the darkness He called night, and there was evening, and there was morning, the first day. Pangilan daw po? The first day. Punta po tayo sa verse 6. Verse 7. So God made, verse 8. God called the vault sky, and there was evening, and there was morning, the second day. Verse 10. Verse 11, then God said, let the land produce vegetation, seed-bearing plants and trees on the land that bear fruit with seed in it, according to their various kinds, and it was so. Next verse. The land produced vegetation, plants bearing seed according to their kinds, and trees bearing fruit with seed in it according to their kinds, and God saw it was good. Verse 15, and let them be lights. Verse 14.
And God said, "Let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times and days and years." Next verse. "And let them be lights in the vault of the sky to give light on the earth." And it was so. Next verse, 16. Sa verse 16 and 17 po, sinasabi po dyan, "Nilikha ng Panginoon ang araw, nilikha ng Panginoon ang buwan, nilikha ng Panginoon ang mga bituin on the fourth day." So, ulitin ko po, kailan po nagkaroon ng liwanag sa binasa natin kanina? First day. And the fourth day, nilikha ng Panginoon yung mga araw, bituin, at buwan para magkaroon din ng liwanag. And I asked why. Panginoon, nung first day pa lamang, meron ng liwanag. Pero sa fourth day, inexplain mo na merong araw, merong buwan, nakakasunod po ba kayo sa katanungan ito? Ano ang purpose ngayon na mabituin na to? Ibig sabihin po, from the first, second, and third, kahit wala pang araw, walang buwan, walang bituin, meron ng liwanag. Tama po ba? Nagkakaunawaan po tayo sa nabasa natin. Because God is so powerful that kahit wala ang mga bituin na to na nagbibigay ng liwanag, kapag sinabi na let there be light, there will be light, because God's word is powerful na hindi nyo kailangan ng senyales. Hindi nyo kailangan ng manifestation para makita ito. Pag pinangako ng Panginoon, mangyayari at mangyayari ito. Because out of nothing, God can produce something. If nothing is happening in your life, God can produce something in your life. If nothing is happening in your relationship, in your communication, sa trabaho ninyo, natanggal kayo sa trabaho, God is doing something na inaakala mo wala. Because that is the perfect opportunity. Ang ating Panginoon po, lagi niyo po tatandaan, ang ating Panginoon, He is also a jealous God. Ayaw niya na may kaagaw sa kadakilaan niya. May mga pagkakataon na, alam niyo po, kapag ang isang sitwasyon hindi na po kaganda-ganda at hindi mo na maunawaan, at ito lamang ang pagkakataon na kailangan mong lumuhod dahil na lahat na tao ay nalapitan mo na, ang lahat ng doktor ay pinuntahan mo na at sinabi kang hindi gagaling, ito yung pinakamagandang pagkakataon. Bakit po? Kapag, for example po, meron kayong sakit at sinabi ng doktor, kailangan mo bilhin ng gamot na to at gagaling ka pag ininom mo to. At pag ininom mo yung gamot, kahati nun yung glory sa Panginoon. Magaling kasi itong gamot na to kaya ito Pero dapat ang papuri natin para sa Panginoon. Yung business na to, lumago kasi medyo mahusay yung pamamalakad namin May nakausap ang ganda. Pero kapag ibinibigay nyo lahat sa ating Panginoon, yun ay pagpapakita ng pagpapakumbaba at pagsunod sa ating Panginoon. At kapag ang Diyos na nadadakila, ang pinagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Kaya kung gusto niyo po pagkatiwala kayo sa malaki at kayo pinagpala ng husto, ngayon pa lamang po, ipagpasalamat nyo na ng husto yung mga bagay na meron kayo sa buhay nyo. Napakadami po nating dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya ang pinakamagandang mensahe po ngayong Pasko, that the Word became flesh. The Word became flesh. Ibig sabihin po, ang pangako ng ating Panginoon is so powerful that even the Word became flesh. Alam mo pa, pag sinabing the Word became flesh, for example po, meron akong batas na hindi maunawaan at meron akong kaso na kailangan pagtagumpayan sa korte. Hindi ko kailangan ng libro para basahin ng aklat na ito. Pwede ko naman basahin ito. Pero kahit anong gawin ko, kapag may due date na ng isang buwan sa hearing, hindi ko pa rin maiintindihan to. Anong kailangan ko? Yung lawyer. Because yung lawyer yung magper-personify nung batas na nasa libro at naaral niya ito. Parang sa medisina, kapag meron kang sakit na hindi mo maunawaan at hindi mo maintindihan, at binasa mo ng husto yung libro ng medisina na napakakapal, kailangan mo pa rin yung doktor na magper-personify ng libro na to at mga nakasulat nito. Kaya kagandahan po that the Word became flesh because that is the personification of the Word na nung may makasalanan pa tayo dahil sa batas na nasa atin at hindi natin mapagtagumpayan,
the Word became flesh so that the power of the Bible, the power of the Word of God will be in flesh at matatanggap natin ang kapangakuan ng ating Panginoon. At kayo po ay sinabi ng Panginoon na kayo ay mananagumpay. Kayo ay anak ng ating Panginoon. Kayo po ay tagapagmana. Kayo ay inanoint ng ating Panginoon. Kayo ay makapangyarihan. Kayo po ay tagapagmana ng kaharian ng ating Panginoon. Kaya sa mga bagay po na hindi nyo maunawan, if you feel that you are persecuted, if you feel that you are poor, sabi nga, when you have faith, when I am poor, He is rich. When I am weak, He is strong. Blessed are the persecuted, for they will inherit the kingdom of God. Blessed are the meek, for they will inherit the kingdom of God. Kailangan po natin lagi magpakumbaba sa ating Panginoon. So that the Word became flesh. Kaya po sa buhay po natin, lagi po natin maalala na ang Pasko ay ang patunay na ang salita ng Diyos ay nagkatotoo po sa buhay ng bawat isa. At ang kagandahan po nito, kahit ano po mangyari. Ano po ngayon ang purpose nung buwan, araw, dakila? Sinabi po doon sa verse 14. Balikan po natin yung verse 14. Sabi po sa verse 14, and God said, let there be lights in the vault of the sky to separate the day from the night, and let them serve as signs to mark sacred times, days, and years. Sa ibang version po, nakalagay po dito is seasons, days, and years. Seasons, days, and years. Yung mga buwan daw po, araw. At totoo naman po, because of the signs na kapag ang araw ay sumikat na, uy, panibagong araw ito. At kapag lumubog na natapos na isang araw. At kapag nangyari ito ng 7 times, ibig sabihin may isang linggo na. So there is, etong mga bagay na to, pinangyari ng ating Panginoon for the seasons, days, and years. Sabihin nyo nga po, seasons, days, and years. Seasons, days, and years. That the Word became flesh. And this, pag binalikan po natin yung John papunta sa Genesis, the Word became flesh for us. That there is a sign. Marahil ito po ginamit na ating Panginoon. Pero sinabi ko po kanina, kapag po ang salita ng Diyos ay napanghawakan ninyo at narinig nyo ang pangako ng Panginoon, it will come to pass kahit wala pong senyales. Because ang mga araw, nandyan lang yan for the seasons, days, and years. Pero pinakita po kanina, kahit wala yung mga araw, kahit wala yung buwan, wala yung mga bituin, on the first 3 days, meron na pong liwanag. Kahit wala ang mga ito. So, ibig sabihin, kumbaga sa Jollibee, kapag umorder ka ng pagkain at natanggap mo na yung Chicken Joy mo, bonus na lang kapag nag-thank you sa'yo yung nag-serve sa'yo. Thank you po. Bonus na lang. Pero kahit wala ka natanggap na ganon, ibig sabihin, nakuha mo pa rin yung pinunta mo. At ganon po ang salita ng Diyos. Kapag nangyari na narinig nyo ang tinig ng Panginoon, at sa sandaling ito, nangungusap ang Panginoon sa inyo, nabasa nyo ang pangako ng Panginoon sa mga devotion ninyo, nabasa ninyo ang sinabi ng Panginoon, at narinig nyo si Bishop Greg, si Pastora, na nag-prophesy sa buhay ninyo, hindi nyo kailangan ng mga senyales kagaya ng mga araw. This is only for the seasons, days, and years. Why? Para saan ang years? It is for us the measure of life. Para makita gaano katagal na tayo dito sa mundo. Sino po magsasabi ang makakaalam kung ilang taon na lang kayo dito sa mundo, magtaas ang kamay? Siyempre, wala. At kapag hindi nyo alam kung gaano katagal kayo dito sa mundo, you will cherish every day of your life. Kapag hindi mo alam kung ilang years ka na lang dito, you will cherish each and every day of your life. And every day has a purpose for God. Kahit gaano kapangit ang umaga ninyo, kahit pakiramdam nyo, hindi nyo ramdam na parang ito yung masamang araw. It's not a good day for me. Pero kapag naniniwala ka na kayo ay kasama ng ating Panginoon, na ang Diyos ay naandyan at mahal na mahal kayo, kahit hindi magandang araw nyo, you will know that this day is the day that the Lord has made. At magpupuri ako sa Panginoon. Dahil kahit hindi maganda ang nangyayari, tandaan nyo, God can do something out of nothing. Doon sa mga panahon na nothingness, there is nothing, kailangan magpuri pa rin kayo sa ating Panginoon.
At kapag tinanong kayo ng katabi nyo at malakas na malakas kayo kumanta at magpuri sa Panginoon, praise God, hallelujah! At tinatanong ang katabi nyo, mukhang pinagpala ka ngayon ha. Hindi. Wala nangyayari sa buhay ko pa. Pero ito yung mga pagkakataon na alam ko may ginagawa ang Panginoon. Kaya ngayon pa lamang, nagpupuri na ako sa Panginoon. Kaya kami, dinedeclare namin, inaanyayahan ko rin po kayo, sumama kayo every Friday on the night of joy. Because that night is the declaration of the joy that is coming in the life of everyone, na makakarinig kami ng testimony na ang Diyos ay naging tapat sa mga pangako niya sa buhay ng bawat isa. Ipinapanalangin namin ang mga kabataan na nag-aaral, ang makatanggap ng scholarship, ang mga businessman na lalong lumago ang kanilang business, at higit sa lahat, ang bawat isa ay lumago sa pananalig at relasyon sa ating Panginoon. Napaka-importante po mga kapatid, na hindi lamang nakabase ang buhay natin sa mga mabubuti nating ginagawa. That the Word became flesh so that we can have a relationship with Jesus Christ. At may nagtanong sa akin, last time po may nagtanong sa akin na, King, kung ako, nakilala ko naman na ating Panginoon pero hindi ako lumakad ng tuwid sa Kanya. Pero naging mabuti akong tao. At sinasabi niya, hindi ko kasi kaya maging Kristiyano kagaya nyo na laging every Sunday at talagang committed na meron pa kayong tinatawag na midweek, meron pa kayong mga prayer meetings. Hindi ako para dyan eh. Pero gumagawa ko na mabuti. Nagdo-donate ako. I am a philanthropist. Tumutulong ako sa mga kaibigan ko, tumutulong ako sa... That's good. Pero tanungin kita, ito po ang revelation ng Panginoon. Tanungin kita, Brad, kung ikaw ay merong magandang bahay at imaginein mo, bahay mo napakalinis at lagi niyong inaayos ng mag-asawa niyo. At merong isang tao, hindi mo kilala, pero lumapit sa'yo. At the whole time, matatapos na ang buhay niya, sinabi niya, pwede niyo po ba akong patuloyin sa bahay niyo? Tatanggapin mo ba siya? Kayo po, tanungin ko kayo. Kung merong isang tao lumapit sa inyo, hindi niyo kilala, all this time, lumapit sa inyo, pwede po ba makituloy sa inyo, matatapos na po ang buhay ko? Tatanggapin niyo po ba? Marahil iba sa inyo, marahil magsasabi ng oo dahil nalaman niyo na matatapos ang buhay niya. Pero kung hindi niyo malalaman na matatapos ang buhay niya, kasi totoo, wala pong makakaalam na matatapos ang buhay natin. Pero ang sasabihin niya lang sa inyo, pwede po ba akong tumuloy sa inyo? Ako'y mabuting tao. Marami akong tinulungan. Marami po ako napakain. Marami akong binayaran na hospital bills. Patutuloyin niyo pa rin sa bahay ninyo. Ang karamihan po sa inyo, hindi na magsasabi na hindi. Ano po ang sinasabi dito? Kahit mabuti po tayo, kahit mabuti ang isang tao, kung hindi nyo kilala ang taong papasok sa bahay ninyo, hindi nyo papapasukin. Ano pong sinasabi dito? Kailangan nyo ng buhay na relasyon sa taong yon, na kahit ang taong yon ay nagkasala, pero nakita nyo ang buhay niya na binago ng ating Panginoon, papapasukin nyo sa buhay. At ganun din po ang ating Panginoon. Hindi importante kung naging mabuti ka. Ang importante, kilala ka ng Panginoon at kilala mo siya at meron kang relasyon sa Kanya. Kaya palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya po sa buhay natin, ano po ang pinagdadaanan ninyo? I-lift up nyo sa Panginoon. Ano ang kalungkutan ninyo? Ano ang burdens ng buhay ninyo? Ito lang po ang masasabi sa inyo. If God has promised this word, this is the good thing about Christmas, that the Word became flesh. Ibig sabihin, the Word has became flesh. Nangyari ang salita ng Diyos. Kaya anuman ang salita ng Diyos na meron sa buhay ninyo, that the Lord came that to give you a life, not just a life, that abundant life. Kapag yun ang pangako ng buhay ninyo, panghawakan nyo ito, mangyayari at mangyayari ito. Hindi na importante kung pakiramdam nyo na kailangan ma-promote muna ako sa trabaho. Kailangan maayos muna ang sambahian ko bago ako maglingkod. Kailangan lumapit muna ako sa lugar ng binyan para maka-attend ako dyan. Kailangan maayos muna. Kapag inantayin nyo po ang mga bagay at mga senyales na inaantay nyo para lang lumapit kayo sa Panginoon, tinitiyak ko, matagal-tagal kayo mag-aantay. Pero ang pinakamaganda sa lahat, habang wala pa yung mga senyales, you are stepping out of faith. Because we walk by faith, not by our sight. Hindi sa pakiramdam natin, hindi sa emosyon natin. Ang pinaka-importante sa lahat is you have the faith that God said so. Lumalago ang negosyo ko, hindi dahil sa koneksyon, because God said so. Pinagaling ako ng Panginoon dahil hindi magaling ang doktor ko, because God said so.
Nilapit ako sa mga tao kahit wala akong koneksyon because God said so. And that is the important thing, that the Word became flesh. Kaya ano po ang meron kayo sa buhay ninyo? Ito po ang isang magandang paalala sa inyo, that the Word became flesh. The Word of God is always true. Hindi pa po tapos ang 2025. Hindi nyo kailangan antayin ng December 25 every year. January 1 pa lang mag-expect na kayo because the Word became flesh at niligtas tayo ng ating Panginoon dahil sa pagmamahal niya. Aayusin ng Panginoon ang pamilya nyo dahil sa pagmamahal niya. Aayusin ng Panginoon ang lahat ng nasa buhay ninyo. Ang pinaka-importante, lagi tayo magpakumbaba at lumapit sa ating Panginoon. Kaya right at this moment, I would love everyone to stand up at tayo po ay mananalangin. Kaya po sandaling ito, if you have God right in front of you, if you have Jesus right in front of you, kayo po ay pumikit. At damihin niyo po ang presensya ng Panginoon. Kagaya po ng mensahe kanina, you always have to expect something from God. Kagaya ng mensaheng ito, kung hindi kayo mag-expect sa ating Panginoon, you may have missed out the message. Pero sa mga pinagpala ngayong umagang ito, habang kayo nakapikit, pumalakpak kayo sa ating Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan ninyo, yung sakit ninyo, hindi ko po malalaman ang pinagdadaanan ng bawat isa. Sa dami po ninyo, pwede po kayo mag-message para po sa, kung ipagpe-pray po namin kayo ni Pastora sa mga key leaders, hindi ko po malalaman lahat kung hindi nyo ikikwento. At kahit hindi nyo po ikwento, ito po ang magandang balita. Hindi ko alam kung anong sakit ninyo, kung may sakit kayo. Hindi ko alam kung anong problema sa tahanan ninyo. Hindi ko alam kung may problema kayo sa trabaho, sa business ninyo. Hindi ko malalaman ang pinagdadaanan ninyo. Pero ito po ang tiyak at alam ko. Ang salita ng Diyos ay laging totoo. All the promises of God are yes and amen. If you believe that all promises of God are yes and amen, just pray unto Him. Itaas nyo sa Panginoon ang lahat ng inyong dalahin. Dahil pinangako ng ating Panginoon, kahit ang kalungkutan ninyo, kahit ang pinagdadaanan ninyo, mahal ng Panginoon ang mga balo. Mahal ng Panginoon ang lahat ng nagpapakumbaba. Blessed are the poor in spirit. Tatandaan niyo po yan. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Kaya po sandaling ito, tayo po ay mananalangin. Diyos, aming Ama, dakila sa lahat. We praise you, Heavenly Father. We praise you for all of your promises in our life. We praise you, Heavenly Father, sa lahat po ng mga bagay na nandito kami sa lugar na ito sa mga nagdaang taon for the whole 2025, Panginoon. At hindi pa po tapos ang taong ito, Lord God. Naniniwala kami na kumikilos na po kayo, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. We are lifting up our burdens unto you, Lord God. Dahil ipinangako niyo po, Panginoon, those who are weary, Lord God, kapag lumapit sa inyo ay pagagaanin ninyo. Kayo ang magbibigay ng kapahingahan sa bawat isa. Kayo ang magbibigay ng liwanag ng daanan, Panginoon, sa mga naliligaw. Kayo ang magbibigay ng katalinuhan sa mga tao, Lord God, na nangangailangan. Ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa lahat na may pinagdadaanan, Lord God. Kaya ibigay niyo po ang pabor sa lahat na nagtitiwala sa umagang ito. Kaya pinupuri ka namin, pinasasalamatan, Lord God. Inaangkin namin ang katagumpayan. That out of nothingness, Lord God, there is something that you do, Lord God, because nothing is impossible to you, Lord God. Nothing is impossible to you, O God. Nothing is impossible to you, O God. Sa hindi namin kaya, Panginoon, Ikaw ang kumilos. Sa aming kahinaan, Ikaw ang magtagumpay, Lord God. Sa aming kahirapan, Lord God, Ikaw ang nagtutustos, Lord God. Maraming salamat, Lord God. We claim the victory over the life of everyone. Ang bawat isa po ay pinagaling nyo na, Panginoon. Ang mga may utang ay binayaran nyo na, Panginoon. Ang lahat ng tanikala, Panginoon, ay pinalaya nyo na, Lord God. Ang lahat ng may depression ay kayo magbigay ng kaligayahan. That we will decide, Lord God, that right at this day, that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, Lord God. Kaya sa lahat na nagtatagumpay, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, sa mga mananagumpay, magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon.